Sino nga bang ama ang hindi masasaktan sa nangyari sa kanyang anak? Siguradong nagpupumihit at nagpupumiglas ang damdamin ni Nino Mulak sa nangyari kay Sandro Mulak. And for sure, hindi lang si Nino Mulak ang ngayon ay nasasaktan, pati na rin ang tito nitong si Sandro Mulak na si Aga. Hindi man nagbibigay ng pahayag o ano pa mang sentiment or statement ang buong pamilya Mulak, pero sigurado na nakasuporta sila sa anumang desisyon ang gagawin nila Aga at ng asawa nito. Kamakailan lamang ay nagpahayag ang asawa ni Nino at sinabi niya na pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Tapos wawalang hiyain lang ng mga kung sinong tao na binabalot ng kademonyuhan sa katawan para magawa yung ganong klasing kababuyan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyang ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo, kung sino ang pinuprotekta sa inyo. Itutuloy namin ang laban, managot ang dapat managot. Sa mga hindi po nakakaalam, si Sandro Mulak ay pamangkin ni Aga dahil magpinsang buo itong si Nino Mulak at Aga. Kaya naman panigurado nakasuporta ang buong Mulak kay Nino at sa anak na si Sandro sa sinapit nito. Kamakailan lamang ay ipinaliwanag nga ni OG Diaz ang buong pangyayari. Sa nasabi nga pong blind item na unang nadinig at inilabas ng PEP kung saan ay nangyari ang hindi magandang experience ni Sandro Mulak matapos nga ang Gala Night. Well, sa pagbabahagi nitong si OG Diaz, ito daw po ay mula sa reliable source kung saan after the Gala Night ay nagyaya ang dalawang executive na pumunta sa hotel dahil may mga ibang pupunta pa raw sa party. Nagulat na nga lang si Sandro nang bumulaga pagbukas niya ng hotel na sila lang tatlo ang nandoon. Narito naman ang buod na kwento ni Sian Gaza. Ang chismis ay ito palang pamangkin ni Aga Mulak ay inaya sa isang after party noong GMA Gala. Tara, doon sa hotel namin after party. Maraming pupuntang artista, wika pa ng dalawang suspect. Pagdating ng biktima sa suit, laking gulat niya na tatlo lamang pala sila. Itago natin sa pangalang Sandro Mulak, Jojo Nunes at Richard Dode. Bilang mga executive ng GMA7 at bilang close friend ni Big Boss Ann Gozon, hindi makasibat ang Sandro bilang respeto sa dalawa. Fast forward after ng mahabang tsikahan sa sala, napilitang umamat si lalaki tapos noong anis na, dinala siya sa kwarto ng dalawang GMA executive. Doon na nga nangyari ang malagim na krimen. Matapos pumutok ang issue sa bansa, agad-agad nang dininay ng GMA7 o agad-agad na dininay ng GMA7 si Richard at Jojo. Sila daw ay mga independent contractor lamang. Kapag may nagawang krimen, ang tawag doon ay independent contractor. Pero kapag ka daw nakasungkit ng parangal o gantimpala, ang tawag doon ay kapuso. Ayon sa PEP-PH, tinangkapang anuhin ng dalawa ng GMA independent contractor si Sandro Mulak. Take note, tinangka at independent contractor. Napag-alaman ng ating team na ang totoong may-ari pala ng PEP ay GMA7 kaya ginamit nila ito upang i-manipulate ang katotohanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. At dalangin nga ng marami kay Sandro na ang bangungot na dumating sa buhay niya ay kanyang makayanan. Ganun na rin ang buong pamilya, lalong-lalo na ang mga magulang at kapatid ni Sandro. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all queried to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.